Okay, yan. Salamat po sa ating mga special number. Palakpakan po natin muli. Kay Ate Shirley na nagbigay na kanyang special number. Every time na makikita ko po yung old pictures po ng ating Bread for Life, dalawa lang lagi at tumatatak sa isipan ko. Si Shirley, kasi ang cute niya nun. Cute din naman siya ngayon. Tsaka si Renzel, yung kapatid ni Ate Itel. Lagi siya naka-front. So salamat sa pagpapagamit sa Panginoon. Ganon din sa pamilya po ng De La Serna, palakpakan po natin. Ako po ay nababless every time na kita yung ngiti ni Kuya Alan, Tito Alan. Yung sa atin, Tito Alan, pinakamasaya niya na yon. Oo, may kanya-kanya tayo. Oo, kaya alam ko masaya siya eh. Talagang tayo umahala ka na sa kanya. Ganun lang. Pinaka niya yun. Pinakamasaya. Nararamdaman ko yung kanyang tuwa na buong pamilya na magkakasama po sila. Yun naman din yung dalangin natin na sana nawa buong family talagang sama-sama naglilingkod sa Panginoon. Lalo na ang dami-dami nang nangyayari sa ating mundo. Even to our own country, marami na pong nangyayaring kaguluhan. So, ang sandigan lang natin, yung pananampalataya natin sa Panginoon. Yung ating personal na relasyon sa Kanya, kasama ng ating sariling mga pamilya. Okay? So, hindi na tayo magpapakatagal. Tayo mag-aaral na ng salita ng ating Ama. And I'm encouraging everyone to open our Bibles in 2 Chronicles chapter 15. Reading from verse 1 hanggang verse 15. Sa ikalawang kronika, 15, mga talatang 1 hanggang talatang 15. 2 Chronicles chapter 15, verse 1 hanggang verse 15. Okay? Nakita niyo na po sa amen? Amen. At ganito po ang ating matutunghayan. Hayaan niyo po akong basahin ko po ang mga talatang ito. Okay? At sundan niyo na lamang po ng inyong paningin. Okay? At ganito po ang ating matutunghayan. Si Azarias na anak ni Oded ay nilukuban ng Espiritu ng Diyos. Pinuntahan niya si Asa at sinabi, "Pakinggan mo ako, Asa, at kayong mga taga-Juda at Benjamin. Nasa panig niyo si Yahweh habang kayo'y nasa panig niya. Matatagpuan ninyo siya kung siya'y inyong hahanapin, ngunit kung itatakwil niyo siya, itatakwil din niya kayo." So napaka-clear. Magtapat or matagal nang hindi sumasamba sa tunay na Diyos ang Israel. Walang paring nagtuturo at wala ring kautusan. Ngunit nang dumating sila sa kagipitan, humingi sila ng tulong kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Siya ay kanilang hinanap at kanilang nasumpungan. So meaning, they asked God for His help at nakinig ang Diyos. So tinulungan sila. Mapanganib noon ang mga maglakbay at mga lakal sapagkat magulo kahit saang lugar. Naglaban-laban ang mga bansa at ang mga lungsod sa kapwa-lungsod sapagkat ginugulo at pinapahirapan sila ng Diyos. What went wrong? Akala ko ba kanina tumatawag? Dahil ngayon magulo. Okay, sunod. Ngunit magpakatatag kayo at huwag kayong masiraan ng loob. Gagantimpalaan kayo dahil sa inyong ginawa or ginagawa. Nang marinig ni Asa ang pahayag na ito ni Azarias na anak ni Oded, lumakas ang kanyang loob. Inalis ni Asa ang lahat ng kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan sa buong Huda, sa Benjamin at sa lahat ng bayang nasakop niya sa kaburulan ng Ephraim. Pinaayos niya ang altar ni Yahweh sa harap ng bulwagan ng templo. Pagkatapos, tinipon niya ang mga taga-Huda at Benjamin at ang mga nanggaling sa Ephraim, Manases at Simeon na nakikipanirahan sa kanila. Maraming taga-Israel ang sumama kay Asa nang malaman niyang kasama niya ang Diyos niyang si Yahweh. So, nagkaroon ng malaking influence. Naganap ang pagtitipong ito sa Jerusalem noong 3 buwan at 15 taon sa paghahari ni Asa. Na araw na iyon, nagandog sila kay Yahweh ng 700 toro. 700. Okay? Toro at 7,000 tupa buhat sa mga nasamsam nila.
gumawa sila ng kasunduan sa buong puso or na buong puso na at kaluluwa nilang sasambahin si Yahweh, ang Diyos ng kanilang ninuno. At papatayin ang sinumang hindi sasamba sa Kanya, maging lalaki o babae, matanda o bata. Pasigaw na nanumpa sila kay Yahweh, nagsigawan sila kasabay ng pag-ihip ng mga trompeta at tambuli. Last, verse 15. Masayang masaya ang buong Huda sa kanilang pagkakaisa sapagkat buong puso silang nangakong sumamba o sasamba kay Yahweh. At ang kanilang masayang pagsamba ay tinanggap ni Yahweh. Nalugod siya sa kanila at binigyan sila ni Yahweh ng kapayapaan sa lahat ng panig. Wow, what a beautiful chapter or verse. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, salamat po sa umagang ito. Hinihingi po namin, Ama, na patuloy po kaming samahan. As we study your word, Father, help us na patuloy po namin makita ang iyong kaluwalhatian upang sa ganun makita po namin ang aming mga sarili that apart from you, Lord, hindi po kami magkakaroon ng tamang identity and we cannot do anything good sa aming sarili kung hindi niyo po kami gagawin. Tulungan niyo po kami na ang aming paglakad ay maging kulugod-lugod po nawa sa inyong harapan. Hiningi po namin na ang banal na Espiritu ang malayong kumilos sa aming kalagitnaan. Muli, Panginoon, hiningi po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari po tayong maupo. Defeating apatheism in your walk. Defeating apatheism in your walk. Now, kapag sinabi po nating apatheism, so meron po kasing kanya-kanyang belief when it comes to God. So when we talk about atheism, so meaning, ito yung grupo na kung saan hindi sila naniniwala na merong Diyos. Tama? Meron man tayo tinatawag na agnosticism. So meaning, you cannot tell kung meron bang Diyos o wala. Pwedeng meron, pwedeng wala. May ganun eh. Meron tayo tinatawag na polytheism. Ano yung polytheism? From the word poly, it means many. Or anything can be God. Pwede kayong maging Diyos. Yung inupuan nyo, pwede maging Diyos. Halimbawa, nung umupo ka dyan, napahinga kayo. Okay? Nung napahinga kayo, dahil nakaupo kayo dyan, Diyos yung inupuan ninyo. That is apatheism. That is polytheism. Apatheism, on the other hand, it means from the word apathy, antheism. Apathy means wala kayong pakialam. Okay? Therefore, apatheism is a kind of belief to God, naniniwala ka may Diyos, pero wala kang pakialam. Maybe He's existing, pero alam mo yun, hindi tunay ang paglilingkod mo sa Kanya. So ngayon, tinitignan natin ito sapagkat maraming mananampalataya today, even though they believe in theism, naniniwalang may Diyos, but they practice apatheism. Wala silang pakialam. Amen? Maraming mananampalataya na hindi aware sa ganitong kalalagayan. It will bring them no good at all. Okay? Why? Kasi nga, iba yung sinasabi nila at iba yung pamumuhay nila. Yung pamumuhay nila as if they don't have a God. Ganun po yung nangyari po dito, mga kapatid, mga minamahal. In the time of the kings, there was a time in which Israel, they are practicing apatheism. May Diyos, pero wala silang pakialam. Now, nais ko pong tingnan po natin ito sapagkat sa sarili po nating paglakad, kinakailangan po nating itong maiwasan. Ulitin ko ho, even though it's not a deeper theological practice, it is a kind of practice na kinakailangan tayo maging aware. Amen? Kasi kung hindi, magiging pakunwari, magiging hipokrito ang ating paglilingkod. May Diyos ka pero wala lang sa'yo, hindi pwede yan. Okay? Hindi pwede na para bang ang pamumuhay mo, para bang, oo, naniniwala ka may Diyos, oo, nagpaparusa ang Panginoon, pero sa'yo baliwala lang. Diba? Hindi pwede yun. Now, in 2 Chronicles chapter 15, there is a king by the name of King Asa. Kilala siya, tama? Okay? Judah. Kasi nga nagkaroon ng divided nation, tama? So yung northern part at yung southern part. So yung isang portion na malaki, yung 10 tribes, which is ang tawag natin Israel. Tapos yung nasa Jerusalem, which is Judah and Benjamin. Nahati kasi eh. Okay? It's prophesied. Yun nga, yung kasalanan ni King David.
Okay? Alam niyo ang kasalanan, kapag pinabayaan natin yan, ang laki na epekto niyan. Remember si Abraham? Diba? Na dapat manampalataya siya na, alam mo, bibigyan siya ng anak. So dumating sa punto na may pagdududa. So binigay kay Abraham si Hagar. At yung anak niya, na up to now, ginugulo ang Israel. Yun eh. Okay? Nakikinig po ba kayo? So, dito rin, nagkaroon ng kaguluhan because of the sin of King David. Dahil meron na siyang Diyos, hindi pa siya nakontento. Okay? Meron siyang ginagawa, walang contentment sa kanya. Hindi dahil wala silang Diyos, mas pinili nilang sundin ang kanilang kalooban. Therefore, the Lord bring down His judgment, given His judgment, kanino? Kay David. Na sabi niya, the sword shall never depart from thine house. Okay? So, ang nangyari, nagsisi naman si King David. But the consequences ng kanyang ginawa, tinakailangan niya tiisin yan. Nakikinig po ba kayo? This is the kind of message that many Christians do not want to hear. Okay, gusto lang nila, basta easy life lang ang Kristiyano. Naiintindihan niyo po ba? Tandaan po ninyo ang buhay Kristiyano ay paglayo sa kasalanan. Pakinggan niyo po mabuti. Ang buhay Kristiyano ay paglayo sa kasalanan. That is the very reason why Christ became human. Naging tao po siya para iligtas po tayo sa kasalanan dahil napakalaking epekto ng kasalanan sa buhay ng tao. You see, every believer in Christ should know the impact of sin. Kaya di dapat yung tawing-tawing ka sa paglilingkod sa Panginoon. Sometimes, dito sa church, we're practicing extreme Christianity. You know what? Bilang mananampalataya, alam mo, kailangan natin yan. Sa totoo lang eh. We should understand the grace of God, yes. Pero ang kasalanan, napakatindi po niya, mga kapatid. Kasi nakita ng Diyos, okay, nakita niya ang epekto ng kasalanan sa buhay ng tao kapag hindi mo nare-realize sa buhay mo ang magiging epekto niyan. Hindi ka lang basta nagkasala. Makaka-apekto yan sa relasyon mo sa Diyos. And once a believer is disconnected to God, life makes no sense at all. Nakikinig po ba kayo? Walang kwenta ang buhay. Pag sinabing walang kwenta ang buhay, hindi yung hindi ka nagkakapera. Pwede ka pa rin magkapera, pwede ka pa naman din yumaman eh. Pero pag malayo ka sa Diyos, kahit anong dami ng pera mo, wala kang kapayapaan, wala kang kagalakan, wala kang contentment. God wants us to walk in His ways. Hindi dahil kay Jay ang Diyos. Hindi kay Jay ang Diyos. He wants to keep you, to protect you, and to save you from sin. Kaya nga, yun ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoon eh. Sidetrack natin. Matthew chapter 1, verse 21. And you shall call His name Jesus, for He shall save His people from what? From poverty? From sickness? No. Ilalayo tayo saan? Sa kasalanan. You know? Okay? Save His people from their sins. But originally, ang verse na ito sa Israel lang. Okay? That's the very purpose. Hindi ito maintindihan ng Israel. Akala kasi ng Israel, okay, na naparito si Jesus parang kagaya ni Samson, ni David. No. Ililigtas siya sa pinaka-root cause ng paghihirap ng lahat ng tao. Ano yun? Kasalanan. Kasalanan ng dahilan, bakit hindi natin na-enjoy ang buhay? Hindi dahil mahirap ka. Kasi kahit mahirap ka, pwede kang magkaroon ng kapayapaan, kagalakan, contentment, dahil ano? Nang dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo. Hindi nawa maging dating na chismis, pero sabi nga na anyway. So kahapon ba? No, Friday, I was invited na maging speaker po ng isang missions conference dito sa Porac na Pastor Edrin. And their topic is about the kingdom of God. So one of, strangely sa akin na pinapractice ng mga grupo nila that you should live in a kingdom, or rather, kingdom living ang tawag po nila doon.
Kasi ang dating sa akin ng kingdom, dalawa lang yan. It's either kay Buloy or Jehovah's Witnesses. Kasi ganoon ang kingdom. Even though, okay din naman, kasi nga, pag sinabi natin you're living in a kingdom lifestyle, you are acknowledging Jesus as a king. So meron silang ganitong paniniwala. Kung si Jesus king, si Jesus mayaman. So yung mga constituents, dapat hindi naghirap kasi mayaman dapat lahat. So ganun yung mindsetting nila. Even though that is correct, pero hindi siya realistic. Because many people are experiencing poverty. Hindi nyo na matatanggal yun, mga kapatid. What I'm saying is, bilang isang tagasunod ni Kristo, ang ating focus sa ating pamumuhay, hindi yung pamumuhay natin kung paano tayo magiging maayos dito sa lupa. Kundi ang pamumuhay natin ay kung paano tayo magiging maayos sa harapan ng Diyos. Dahil yun ang naging dahilan kung bakit nagkakandalet-silet ang buhay ng tao. Bakit? Wala silang Diyos. So ngayon mananampalataya ka na, dapat mamuhay ka na may Diyos. Pero merong mananampalataya, they're living in apatheism. Oo, iyon na masaklap eh. Kristiyano ka nga, pero bumuhay ka na parang walang Diyos. So when I preach to them about, sabi ko, alam ko naman, yung pastor ninyo is not a prosperity gospel preacher. Diba? Dapat ang Kristiyano, ano man ang sitwasyon, ano man ang kalalagayan, dapat nagtitiwala sa Panginoon. So sinasabi ko yung lagi yung sinasabi dito, pwedeng naghihirap ka, pero hindi ka nahihirapan ng dahil kay Kristo. Natawa naman ako kay paring Edrin, medyo kinontra niya sa uli. Sabi niya, we're not preaching prosperity gospel, but in the kingdom, prosperity is obvious. Sabi ko, okay na. Okay? Hindi ko sinasabing mali. Kundi sinasabi ko lang, paano ba dapat ima-mindset ng mga pastor ang kanilang mga tao sa paglilingkod sa Diyos? Hindi ko sinasabing mali sila. Pero para sa akin, hindi siya realistic. Dapat kasi ang focus, ang attention ng isang mananampalataya, lagi sa Diyos lang. It doesn't matter kung anong sitwasyon mo. Payamanin ka man o hindi ng Diyos, okay lang. Basta malaga, steady ang relationship mo sa Panginoon. Aminin na natin lahat. Hindi naman mayaman lahat eh. Kung paano lahat hindi maputi, amen, gagawin mo. Kahit lumaklak ka pa ng lahat ng gluta na meron dyan, kapag maitim ka, gano'n na talaga. Meron talagang effective sa kanila yung gluta, pero meron iba, kahit na anong gawin mo, wala talaga. Di ba, Dennis, no? Kita mo si Dennis, pag namamalengke, nakapayong yan eh. Pero balik po tayo. What I'm saying is, mga kapatid, when we are serving or living for God, hindi dapat natin tinitignan yung mga benefits na meron po tayo. Tanggalin nyo sa isipan ninyo. Please. Because we are now living for God. Anong sabi ng Galatians 2:20? Okay? Isa yan sa life verse ni Pastor Tai Chi. Alam niyo ba yan? Di ba, Rose, no? Nagpe-pray ng pastor yan eh. Balik tayo, wala tayo. Sabi ng Galatians 2:20, I am crucified with Christ. So meaning, my identity, yung aking pagkakakilanlan, is not of me, hindi na ako. Yung pagkakakilanlan ko ay na kay Kristo. Matagumpay ni Kristo? Hindi. Yung Kristo na napako. Okay? I am crucified with Christ, nevertheless, I live. Hindi na ako nabubuhay. But Christ, ang sabi dyan, liveth in me. Okay? And the life, yung buhay, which now, ngayon, I live in the flesh. Okay? I live, ang sabi dyan, by faith of the Son of God, who loved me and gave Himself, kanino? For me. So, ibig sabihin, hindi na ikaw. So dapat yung pamumuhay mo na kung paanong si Kristo, hindi naman siya nabuhay na marangya sa lupa eh. Nakinig mo ba kayo? Even though He performed miracle, okay, nagbayad siya ng buwis para kay Peter, as a sign na kinakailangan gampanan yung duties mo bilang isang tagasunod ng Diyos. Hindi ka dapat nandadaya. Nung naparito ang Panginoon, pinagaling niya yung may mga sakit, yung mga bulag, pero hindi yan yung pinaka-goal ng buhay niya.
Ang goal niya kung bakit siya naparito, mamamatay siya sa krus ng Kalbaryo bilang daan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ganon din sa buhay ng isang mananampalataya. Hindi tayo naging Christian para maging mabait. Hello? Tandaan nyo yan. Hindi kayo naging Christian para maging mabait. That's not your goal. Your goal is to love God and to glorify God. Yung pagiging mabuti, bunga na lang yun. Hindi yun ang goal. Ang goal natin, to glorify God. So that is how a Christian, alam mo yun, bilang isang mananampalataya ng Diyos, mananampalataya kay Kristo, napapalitan yung ating focus. Matindi ito mga kapatid. Ito yung panahon na ang dami-daming distraction sa buhay ng isang mananampalataya. Okay? Hindi lamang kasi tumutukoy ito sa mga problema natin sa pang-araw-araw. Even our entertainment, even the influence surrounds us, kinakailangan makita natin. Di ba? Na kung hindi nagiging maganda ang impluensya, mga kapatid, kinakailangan natin i-search. Ano ba yung mga nagiging hadlang, paano napapalayo ka sa Diyos? Dapat isipin natin, paano ako mas mapapalapit sa Diyos na aking tinanggap? Now dito, balik po natin ha. Okay, para hindi tayo magtagal. So the Israel, sabi po dyan, 2 Chronicles chapter 15, okay? And the Spirit of God came upon Azariah, prophet po ito, okay? The son of Oded, and went to meet Asa. Okay, he's the current king ng Judah. Sino ang pangalan niya? Asa. Okay? And then sabi dyan, and all Judah and Benjamin, ano sabi sa kanya? Ano sabi ng prophet kay King Asa? The Lord is with you while ye be with Him. Ang simple, ano? Parang sinasabi sa New Testament, draw nigh to God and He will draw nigh to you. As long na malapit ka sa Panginoon, lalapit sa iyo ang Diyos. That's very basic. Amen? That should be the goal of every follower of God. Lalo-lalo na mananampalataya. Ano yun? Mapalapit tayo sa Diyos. It's all or nothing. Hindi pwede nakalahati lang. Dapat buo. Kung lalapit ka sa Kanya, you must accept the terms na hinihingi ng Diyos for you to follow or to obey Him. Hindi pwedeng hindi pwedeng gusto mo mapalapit sa Diyos, tapos hindi mo susundan yung Kanyang gusto. Hindi pwede yun. Hindi pwede. So tuloy po natin. Okay? So sabi po dyan, and if you seek Him, sabi dyan, He will found of you. Sabi sa verse 1 ba yan? Verse 2. Okay? But if you forsake Him, sabi dyan, He will forsake you. Ang dali lang intindihin, tama? Tama ba? Huwag kang lalayo sa Panginoon. Hanggat malapit ka, magstay ka sa Panginoon. Kapag hinanap mo siya, masusumpungan mo siya. Ang dali lang eh. If you forsake Him, kapag iniwan mo siya, so naturally, anong gagawin? Lalayo ang Diyos. Okay? So what's the problem? Verse 3. Now, for a long season, Israel have been without true God. Tatlong bagay ang makikita niyo dyan. Dito lang, dito. So sinasabi niya, may problema ang Israel. Ngayon, nagbitaw siya ng statement, tandaan mo to. Okay? Pag lumapit ka sa Diyos, lalapit ang Diyos sa iyo. Pag lumayo ka sa Diyos, lalayo siya sa iyo. Very simple. Now, ano yung sitwasyon nila? Malayo sila sa Diyos. Why? Kasi sabi ng verse 3, now for a long season, ano sabi dyan? Israel had been, ano yung number 1? Without true God. Pangalawa, without a teaching priest. Pangatlo, wala ba sila niyan? Take note, meron silang Diyos. Meron silang priest. At meron silang law. Pero what went wrong sa verse na ito? Okay? Dito na papasok yung tinatawag nating apatheism. Kasi nga, they need to come closer to God. Kinakailangan nilang mapalapit sa Diyos. Una, that is their identity. Okay? Makilala nila ang Diyos sapagkat kung wala ang Diyos, wala sila. Nakikinig mo ba kayo? Sa pangalawa, ipapakilala nila ang Diyos sa ibang bansa, sa ibang lahi, sa pamamagitan ng relasyon na meron sila. Pero dito sa pagkakataong ito, sabi dyan, now for a long season,
Israel had been without the true God. Ganito ang nangyari. Meron silang Diyos, pero yung pagsamba, paglilingkod nila, hindi totoo. Hindi tunay. Posible ba yun? Ayan ang linaw. Ibig sabihin ba to, hindi naging totoo ang Diyos o wala silang Diyos? Hindi, totoo pa rin ang Diyos. Sino nagbago? Sila. They are living as if God is not there. So ginagawa nila kung ano lahat ng maibigan ng kanilang mata. Hindi nila sinusunod ang Panginoon. So technically speaking, ano sabi dyan? And without a teaching priest, to the point na sa pamumuhay nila, spiritually, even the priests themselves, nawala na ng gana. Sino pa magtuturo ngayon? Yung influence dapat na meron sila. Ano po nangyari? Nawala po yun. People have lost interest in their own God. Imagine niyo yun. Nakikinig po ba kayo? Nawalan sila ng gana sa Diyos. I mean, come on. Hindi naman sila magiging bansa in the first place without God. Because He's the very reason kung bakit sila nag-exist as a nation. Kung bakit sila nag-exist, alam mo yun, as individual human being. Dapat naiintindihan nila yun. Alam nila yung storya ng creation, tama? Pero nangyari, wala nila ang relasyon nila sa Diyos. We're not here to condemn them. We're here to study, to learn our own relationship to God. Kamusta na yung relasyon sa Diyos? Nagiging tunay pa ba ang Diyos sa buhay ninyo? Is God still alive sa buhay ninyo? O di naman kaya you have lost interest to God na rin? Because in this case, sabi dyan, no, without the true God, without a teaching priest, hindi na sila nakikinig. Okay? At ang masaklap, wala na silang hindi na sila nakikinig sa panuntunan ng Diyos. When a nation becomes alienated from the Word of God, kapag hindi na nila binibigyan ng, alam yon, pansin ang salita ng Diyos, that's the time na maliligaw na sila. Ganun din sa buhay Kristiyano. Without the law, meaning to say, kasi tandaan nyo to ha, ang Israel kasi ganito, mula pagkabata hanggang magbinata sila, minememorize nila ang Genesis hanggang Deuteronomy. Hindi ho pa isa-isang verse. Yung 5 books of the Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, memorize po nila yun. Pero kahit na memorize nila yun, baliwala na sa kanila because they have lost interest to God. Parang ganito pwede nag-a-attend ka na lang, pero wala nang dating sa'yo. Nagdi-devotion ka, okay lang yan. Ang kaaway, hindi natotorete dyan Natotorete ang kaaway kapag nakikita mo ang ginagawa ng Diyos at binabago mo yung mga bagay na dapat mong baguhin. Doon siya natotorete. Pero yung nagdi-devotion ka lang, pero di pinapansin, tulog-tulog ka lang. May natutulog pa ba sa devotion dito? May mga tumatango. Meron pa. Suko nyo na yan. Okay? So, dito makikita po natin, ganyan po yung sitwasyon. Now, for a long season, Israel had been without true God. So, ano magiging epekto nito, mga kapatid? Dahil wala silang Diyos, ano mangyayari po sa kanila? Trouble will come to their nation. Ang gulo. Okay? Magulo ang buhay nila. Bakit? Kasi nga, binaliwala nila ang Diyos. Ulitin ko kapag nawala ang Diyos sa buhay ng tao, wala ng sense ang buhay. Kapag hindi niyo po naiisip yan, mga kapatid, you're in danger. Kaya nga, kapag ang konsepto mo, pag wala ang Diyos, magiging problemado ka, ganun dapat yung konsepto po natin. Dapat maging aware po tayo at huwag mong pipitawan yung idea na yan. Because the devil will try to do everything para ipaisip sa'yo, hindi, okay lang. Naman, nakakapagod ang maglingkod Diba? Ano po nangyari? So, let's continue the verse. So,
So sabi po dyan sa verse 4, dito po tayo. But when they in their trouble, they turned unto the Lord God of Israel, and sought Him, He was found of them. Ano nangyari? Ganito ha. Atras tayo sa verse 3. Ano nangyari? Wala silang tunay na Diyos, wala silang teaching priest, wala silang law. In short, they are doomed for destruction. Pero dito, pagdating sa verse 4, okay, pag tumatawag sila sa Diyos, anong ginagawa ng Diyos? Nakikinig po siya. Ang tawag natin dyan, biyaya. Ang Diyos hindi siya konsentidor. Mabiyaya siya. Binibigyan ka lang ng timing. Pero dito, grabe si Lord, no? Kaya nga sinasabi nilang malupit daw ang Old Testament God, nagkakamali ho kayo. Kasi ayan, no? But when they in their trouble, kapag nagkakaproblema sila sa mga kalaban nila, tumatawag sila sa Diyos, hinahanap nila, okay, ang Diyos, at ano nga, nasusumpungan nila ang Diyos. But you have to understand, ano yung ibig sabihin yan? Turn unto the Lord of Israel and sought Him. Actually, hindi nila hinahanap ang Diyos dahil for the sake of God. Hinahanap nila ang Diyos dahil they are in trouble. In short, ginagamit nila ang Diyos. Pero steady lang, dahil mahabagin ang Diyos, tinutulungan pa rin sila. Pero steady ka lang. May hangganan yan. Verse 5. Verse 5. And in those times, anong sabi dyan? Okay, there was no peace to him that went out. Ibig sabihin, ang gulo. Okay? So kanina sinasabi natin, ano yung naging sanina lahat ng ito? Their relationship to God. They're living as if walang Diyos. But in spite of all of that, alam yon, tinutulungan pa rin sila ng Panginoon. Binibigyan sila ng pagkakataon ng Diyos to mend their ways, pagsisihan nila yung ginagawa nila sa harapan ng Panginoon. Pero dumating sa punto na sabi ng Panginoon, tama na. Tama na. Okay, it's about time for you para paluin ka. Para makita mo na mali ang ginagawa mo at dapat mong ituwid yan. So ano po nangyari? Tingnan po natin sa verse 5. Ulitin ko po. Mapanganib doon ang maglakbay at mga lakal sapagkat magulo kahit saang lugar. Imagine that? Okay? So, in verse 6, okay? Naglalaban-laban ang mga bansa at ang mga lungsod sa kapwa-lungsod sapagkat ginugulo at pinapahirapan sila nino ng Diyos. Tagay mo nga sa Tagalog para, verse 6, bandang dulo. Sapagkat ginugulo at pinapahirapan sila. Nino daw? Ng Diyos. Remember, may kalaban sila. Tama? So, hindi ibig sabihin na sang-ayon ng Diyos sa kalaban. Hindi ganun nangyari. Kumbaga, God allowed the enemy to win against Israel because, tingnan natin, yung Israel, they are playing their relationship to God. Niloloko nila yung relasyon nila sa Panginoon. So, balik tayo dun sa introduction natin kanina, dun sa title mo natin. They are living in apatheism. May Diyos sila, pero wala silang pakialam. Anong pakialam nila? Yung pakinabang. Yung prosperity. Meaning to say, gusto nilang yumaman, nakilala silang may Diyos, pero hindi nila sinusunod ng Diyos. Basta dapat lang sila makilala na meron silang Diyos, pero hindi nila susundin ng Diyos. So, anong gagawin ng Diyos? Okay? Anong gagawin niya? So, pahirapan po sila ngayon. Kasi nga, ang introduction ng prophet kay Asa, kung lalapit ka sa Diyos, ang Diyos lalapit sa iyo. Pero kung itatakwil mo siya, itatakwil ka niya rin. That is the kind of situation meron ang Israel. Niloloko nila ang Diyos sa kanilang paglilingkod. Niloloko nila ang Diyos na sinasabi nila na meron silang Diyos and yet hindi nakikita sa pamumuhay. Kilala tayo ng Diyos. You can never, ever make loko with God. Hindi talaga. Now, what is the challenge to the king? Kasi ang kausap ni prophet dito, okay, ni Prophet Azariah, ay si King Asa. Makikita po natin yan sa kasunod na verse. Okay?
So sabi po diyan, in verse 7, so sabi niya ngayon, be strong therefore. Okay, sabi sa Tagalog, ganito, ngunit magpakatatag kayo. Pero mas maganda sa English eh. Kasi ang kausap niya, again, sino? Si King Asa. So ibig sabihin, you have an assignment to do. Okay? And the first thing you need to do is to strengthen yourselves. Kasi ang hirap impluwensyahan ng mga taong malayo sa Diyos. Bakit? Masyado na silang marunong. Amen. Sa mga lumalayo, hindi naman basta lumayo lang na trip lang nila eh. Hindi, may mga naiisip yan. Okay? May mga naiisip yan. So kapag sila nakapag-isip ng isang bagay, kung bakit sila lalayo, para sa kanila, that is very reasonable. Pero tatandaan niyo, ang mga naiisip ng mga taong ito, hindi naman against God. Sa mga taong nakapaligid sa Kanya. Halimbawa, sa mga taong lumalayo, hindi naman isipin dahil lalayo ako sa Panginoon. Hindi. Ba't sila lumayo? Kasi remember ka rin, masyado lang mayabang, wala mo nino mo ilo. Ay, adakong gelamayan. Nagigets po niya? You see, when it comes to serving God, tatandaan niyo ito po lagi ito ha, kapag lumalayo po tayo sa Panginoon, lumalayo tayo sa gawain ng Panginoon, hindi naman tayo basta talaga lumayo sa gawain, lumayo tayo sa Panginoon. Kasi nga trabaho natin, lumapit sa Panginoon. Ang clever nga ng kaaway eh. Diba? Na dapat, huwag kang lalayo sa source of strength. Diba? Sa source of the idea why you exist. Pero gagawin niya, gagamitin niya yung mga tao nakapaligid sa iyo. To the point na mawawalan ka na ng gana. Okay? Mawawalan ka na ng gana. You will lose the interest and at the same time, di ba, wala ka na magiging influence para mas lumapit ka kay Lord. Kaya nga paglilingkod natin sa Panginoon, hindi natin pinapabayaan ang pagkakatipon eh. Because we encourage one another. Ngayon, paano sisirain ng kaawayan? Sisirain niyo yung relationship ng bawat isa. Kasi the moment kasi na hindi na kayo nagkakaisa, wala nang encouragement to one another. Doon babagsak ang church. Doon babagsak ang spiritual na kalalagay ng isang mananampalataya. The moment na mas nakikita mo ang kamalian ng mga tao nakapaligid sa iyo at hindi ang kabutihan, biyaya at kabanalan ng Diyos, yan ang start ng pagbagsak po natin bilang isang Kristiyano. And we need to be aware of that, mga kapatid. Okay? So ngayon, sinasabi ngayon ni Prophet Azariah kay King Asa, na sabi niya dyan, sa 7, tingnan po natin ha, be ye strong therefore, and let not your hands be weak. Okay? Hindi magiging madali ang assignment mo. Pero at the same time, your work shall be, ano sabi dyan? Rewarded. Okay? Your work shall be what? Rewarded. Kaya nga, ano dapat gawin po dyan, mga kapatid? Okay? Gawa niya ang lahat dahil mas mahal niya, sino? Ang Panginoon. Kaya dapat talaga, alam mo yan, tignan natin kung sino yung Diyos sa pinaglilingkuran natin. At kinakailangan mo i-dedicate yung buhay mo sa Kanya. Nakikinig po ba kayo? We need to surrender. Anything and everything na nagiging sagabal sa paglilingkod natin sa Diyos, kinakailangan natin isuko. Kasi kapag nagtuturo ang Panginoon, ako naniniwala, lagi tayo tinuturuan ng Lord eh. Hello? Yung problema mo, pinagdadaanan niya, may tinuturo ang Lord dyan. Every situation that is happening to us, God is teaching us. In fact, He wants to guide you. Okay? Kaya pala yung 1 Corinthians 10:13, wala pa daw pagsubok na dumating sa tao na hindi kinaya ng lahat ng tao. Okay? Ano sabi dyan? 1 Corinthians 10:13. Tingnan nga natin. Saitra ko lang. There are no temptation taken. Balik mo sa King James. Okay? But such as common to man. But God is faithful. Okay? Actually, inikutan ng verse. Tapat ng Diyos. Who will not suffer you to be tempted above all that ye are able, but will with the temptation also to make a way to escape, that ye may be able to bear it. Ibig sabihin, God allowed things to happen. Lagi naman yan eh. Kasi nga, God is sovereign. Kapag nagkakasala ka, sige, haya ka lang ng Diyos. Diba? Para matuto ka.
Dumadating kasi sa punto na, okay, at first, pipigilan ka ng Panginoon, pag magkakasakit ka somehow, yun nagiging bunga niyan eh. Pero later on, kapag talaga mas gusto mong lumalayo sa Kanya, hayaan ka na ng Panginoon. God will allow it to happen. Just like the just like the Judah. Okay? Pero at the same time, sabi nga natin, tapat din naman ng Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, nasa sa atin lang kung paano po natin pagbubuti yung relasyon po natin sa Panginoon. So God is calling us. Okay? Tinatawag tayo ng Diyos. Okay? Tinatawag tayo ng Diyos. But before we jump into that, ano pong ginawa ng Israel sa pamamagitan ng pangunguna ni King Asa? Tingnan po natin, balik po tayo. So, verse 8, and when Asa heard these words, okay, anong ginawa niya? Nagpakalakas siya. Take note po muna ha, he doesn't ask for wisdom. Kasi andun na yung wisdom eh. Nandun na yung paggabay ng Panginoon. Tama? That is wisdom. All you have to do is to obey it. Anong kulang sa kanya? Pagkakaroon ng katatagan ng kalooban. Okay? So, yun yung ginawa niya. So, yun yung part niya sa pagsunod kanino? Sa Panginoon. So, ano nangyari? And the prophecy of Oded the prophet, he took, ano sabi dyan? Courage. Pero hindi yung lakas na nagmumula sa kanya. Ano yun? Nang dahil sa salita ng Panginoon. Balik ka dun sa una uli. Ano sinabi niya uli? Okay? In verse 1, the Lord is with you, nasa iyo ang Diyos, while ye be with Him. Kung lalapit ka sa Diyos. Okay? If you seek Him, He will be found of you. Kapag hinanap mo siya, makikita mo siya. So yun yung salita na pinangahawakan niya ngayon. So lumakas ang loob niya doon. So may ginagawang hindi maganda yung Israel, pero dahil may pangako ang Diyos, that is wisdom. So paano siya mag-a-act? Kinakailangan tatagan yung loob niya. Okay? At sinasabi po dito, ano sabi dyan? He took courage and put away the abominable idols out of all the land of Judah and Benjamin. So in-execute niya. Take note mga kapatid, hindi po ito madali sa isang bansa na malayo sa Diyos. Pero dahil mas takot siya sa Diyos kaysa kanino pa mang tao, nagtagumpay po ba siya? Yes. Bakit? Pinangako yun ng Panginoon eh. Tama po ba? Tama po ba? Pinangako niya yan. Tingnan natin. Wala ako. Verse 3, now for Israel have been without one true God, without teaching priests, and without the law. So yun yung sitwasyon. So pagdating dito, sa 7, be ye strong therefore, and let not your hands weak, for your work shall be, ano sabi dyan? Rewarded. So kapag ginawa niya yung tama, magkakaroon ng siguradong tagumpay. Kaya nga sa mananampalataya, kahit ano pang sitwasyon na pinagdadaanan natin, if you know the promise of God, God is waiting for you to act. And when you act, nandoon yung provision lagi ng Panginoon. Kaya nga dapat lumalakas yung loob natin eh. Amen? When you have problem, and when you understand the promise of God, one time, isang umaga, di ba, habang nagkakape ka, instead na mamroblema ka, isipin yung pangako ng Diyos. And then sa bawat paghigop ng masarap na kape, bakit naging masarap yung kape? Dahil ba masarap yung pagkakatimpla? Hindi. Dahil ikaw ay ligtas, panatag sa pangako ng Panginoon. Pero pag hindi mo alam ang pangako ng Diyos, lahat ng bagay nakakairita. Okay? Yung masarap na kape, ang pait. Di ba? Yung asawa mo maganda, nagiging pangit. Yung mga anak mong cute, nakakatakyut. Bakit? Malayo ka sa Diyos. But if you know who your God is because of His character and His promise, mga kapatid, kahit ang pangit-pangit na nakapaligid sa'yo, gumaganda. Bakit? Nang dahil sa Panginoon. Now, tatlong bagay nais ko pong iwan, at dito po tayo mag-start. Okay? Dito tayo mag-start. What to do when God is calling us to trust Him? Ano gagawin po natin kapag tinatawag po tayo ng Diyos na magtapat sa Kanya? Kasi ganun yung ginawa, okay, kay King Asa. Okay? Magtapat ka, lumapit ka sa Diyos.
So number one, always remember that God is calling us to act. That is number one. Although nabanggit ko na, God is calling us to act. So when the Israel doing a lot of bad stuff, so inutusan tong si Asa, naging instrument po siya. Okay? Naging daluyan siya ng pagpapala. So ang sabi dyan, in verse 9, and he gathered all Judah and Benjamin and the strangers with them out of Ephraim and Manasseh and out of Simeon, for they fell to him out of Israel in abundance. Na napakadami, dami na na-influensyahan. When they saw that the Lord, his God, was with him. Ang galing, ano? Kumbaga para bang, paano to gagawin ni Asa? Yes, king po siya, pero dahil masasamang tao yung nakapaligid sa kanya, they're doing a lot of bad stuff, pero dahil alam niya yung paninindigan niya sa Panginoon, naka-influence po siya. Kaya kapag alam mo yung relationship mo sa Panginoon, makatatag ka lang. Minsan yung mga taong kinaiiritahan mo, wag mong alalahanin. Ang una mong intindihin, relationship muna kay God. Una muna yan kasi kapag hindi mo inuna yan, nakaka-stress yan. At pag may stress ka, madali kang mamatay. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magpa-stress. Okay? Baka mamaya mauna ka. Masarap na salita ng Panginoon. Diba? Minsan kahit ang daming problema, kapag pinapaalalahanan ka, ba't ba tayo ng problema? Napakamakapangyarihan ng Diyos mo. Hawak niya lahat ng bagay. May mga pagkakataon na para bang hindi nangyayari yung mga gusto nating mangyari. Iritang-irita ka nun eh. Diba? Dapat ganito, dapat ganyan. Hindi, talagang hindi. So anong gagawin mo? I-surrender mo yung katigasan ng ulo at kataasan. Lord, patawad po, nagiging, alam mo yun, masyado po akong fixated dun sa idea, yung konsepto ko ng katagumpayan. Tulungan niyo ako na mas makita ko yung pamamaraan mo kasi yung pamamaraan mo mas mabuti para sa akin. Diba? So, yun po yung nangyari. So, he influenced a lot of people. Why? Because they saw him serving faithfully. Okay? Naglilingkod siya ng tapat sa Diyos. Sabi ng verse 9. Ano? Sabi ng verse 9, tingnan natin. When they saw, nakita nila, okay, yung Judah, Benjamin, Ephraim, Manasseh, that the Lord, his God, or Asa's God, was with him. Kasi may problema. So, ano ginawa? Unang-una, lalapit ka sa Diyos. Diba? Pag lumapit ka sa Diyos, that is wisdom. If you have that wisdom, you need to act. And how you should act, you have to take courage. You have to take courage. Sa atin bilang isang mananampalataya, alam mo yun, nagkukulangan tayo ng lakas ng loob. May pagdududa, may pangangailangan. Mga kapatid, God is calling you out right now and He wants you to act. He wants you to take courage. Minsan nagdududa tayo, alam mo yun, sa mga pagkakataon ng ating buhay. No matter what situation, pinagdadaanan niyo, family man yan, trabaho man yan, relationship man yan, pagkatiwala lahat sa Diyos. Minsan, ang hilig-hilig pa natin makinig sa ibang tao. I remember nung may issue yung kay ano pangalan na nagkahiwalay? Meiko ba yun? It's all a ruse. Parang ano lang yan, for the content. So, may mga, ngayon, may mga nag-a-advise. Tapos marami nakikinig doon. Kanino? Kay Papa Dudut. Kailangan si Papa Dudut? Tatawa si Ate Rosel mo kung nakikinig kay Papa Dudut. Sabi ni Papa Dudut, sa relationship mag-asawa, sabi niya, sa mga lalaki, you have to go back to your wife. Marami nag-oo. Mga kapatid, mali. Sa anumang pagkakataon ng buhay po natin, you have to go back to God. Sa Diyos ka dapat unang lumalapit. Kasi sa paglapit natin sa Diyos, doon magkakaroon ng sense ang lahat ng bagay. Kasi kung sa asawa mo rin lang ikaw babalik, marami kayong pag-aawayan, marami kayong hindi pagkakapareho sa buhay. Kaya nga, that's the mystery of having a spouse. Dalawang magkaibang tao, pagsasamahin mo yan, ako, gulo niyan. Kaya nangyayari sa bansa natin ngayon? Approve na ang divorce. Diba? Kasi mali. Dapat lagi nauuna sa Diyos. Sapagkat siya
ang pinaka-source ng lahat ng bagay. At kung wala ang Diyos, walang kaayusan ng lahat ng bagay. Mga kapatid, God is calling us to act. Madami nyo na rin kasi naman narinig eh. It's about time to act. Okay? Kinakailangan nating gumawa, hindi mag-inarte. Amen? Sa atin, masyado maarte. Ew. Tama na. Suko na natin si Lord. Pangalawa, God is calling us to ask. God is calling us to ask. To ask of Him. Okay? Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Mga kapatid, kinakailangan po natin tumawag sa Diyos. Okay? We need to call on to Him. And never get tired of calling unto Him. Huwag tayo magsawa. Huwag tayo magsawa. Madalas kasi talagang isa dapat natin pinagpe-pray, alam niyo kung ano, patience. Gaya sinabi ko kanina. We need to ask patience. Kasi nga, when trouble comes, tingnan nga natin, James chapter 1, verse 2 and 3. Tingnan natin. James chapter 1, verse 2 and 3. Sabi ng James, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. That's a fact. Meron at meron tayong magiging pagsubok sa buhay. Please, tanggalin nyo na yung konsepto na pag naging Kristyano ka, walang pagsubok. Mali! Meron. Nasa panlupa pa rin tayo eh. Matatapos ang problema pag nakita na natin ang Panginoon, makakasama na natin siya. Glory to God, hallelujah, amen? Pero habang nandito tayo sa lupa, kailangan yan. Kasi sabi ng verse 3, ganito, knowing this, that the trying of your, yun yung issue eh, pananampalataya. We need to live by faith. Diba? Dinugtong natin kanina, Galatians 2:20. Tama? Now that you're living in this flesh, you need to live it by what? By faith. Sabi ng Hebrews, for without faith it is impossible to please Him. That he that cometh to God must believe that He is, and He is the rewarder of them that diligently seek Him. So dito sabi dyan, that the trying of your faith, ang sabi dyan, work it. Kailangan yun. May nakasama ka lang na pasaway. Nawalan ka na ng pasensya at pananampalataya. Tama, mali? Tama, mali? Na dapat we speak with grace. Nawawala ng grace. Nagiging disgrace. Yung pananalita natin. May mga pagkakataon talaga sa buhay. Tandaan nyo, ang Kristiyano hindi sa palabas lang. Nalulungkot ako ng gusto. Ayoko maging conceited sa bagay na to. Ayoko isipin dahil, alam mo yun, kung bakit tayo nagiging maayos dahil sa Panginoon. Ngayon ang kaaway, ginagawa yung lahat para guluhin tayo. Okay? Pero ang gusto ko i-point out, mga kapatid, ang Diyos, inaayos niya tayo. Amen? Pilit tayong inaayos sa Panginoon kasi nga, yun yung paraan para mabuhay tayo ng may kaayusan sa mundong ito. Kabiyaya ang Panginoon, mga kapatid. Kaya kung bakit po tayo nakapagpapatuloy sa paglilingkod po natin sa Kanya, nang dahil lang yun sa Kanyang biyaya. There are some churches, they are living their life for a show. Ganda ng program, ganda ng awitan, ganda ng mga ministries, pwede i-post sa Facebook. Hindi ho ganyan ang Christianity. Ang gusto ng Panginoon, it's a personal, genuine relationship to Him. Kakatapos lang na anniversary natin. And I am looking back sa mga panahon ng mga naunang anniversary. Dati,
Mga panahon na iniisip natin, all program din. Pero ngayon, as I look back, grabe na yung ginawa ng Panginoon sa church na ito. Grabe na talaga. Hindi natin kailanman goal ang magpasikat. Pero sa personal natin buhay, gusto natin mabigyan natin ng kalulatian ng Diyos. Dati, iba sa inyo, napakasuplada. Iba sa inyo, ang aarte. Tapos mga tamad. Madamot. May mga chismosa pa rin, pero may susuko. At least may susuko pa rin tayo. At maniwala kayo, marami pa tayo susuko. Amen? Parang dami na pong binago sa atin. Marami nang binago sa atin. Amen? Iba sa inyo, wala lang sa kanila pag nalilate. Diba? Dami. Kaya nga, I'm so excited sa gagawin ng Panginoon sa mga susunod pang panahon. And when I say excited, sa paglilingkod, it doesn't matter kung magpapatuloy tayo ng marami o konti, basta mahalaga nagpapatuloy po tayo. It may be na makakasama namin kayo pa in the next few more years. Hindi ko alam kung magpapatuloy kayo sa Panginoon. Nawa, magpatuloy ho kayo. Huwag na huwag yung hayaan na hindi kayo nagpapatuloy. Kasi kung hinahanap nyo sa iglesyang ito na magiging sikat tayo, magiging kilala, basagin na natin ang trip nyo. Hindi yan mangyayari. Kasi ang gusto natin sumikat, si Lord lang at wala nang iba. At mangyayari lang na sisikat si Lord kung makikita yan sa buhay mo. Makikita yan ng mga pamilya mo, kapitbahay mo, katrabaho mo, mga kasama mo sa church. Amen? Yan ang klase ng paglilingkod na kung saan tinatawag tayo ng Panginoon, sinasabi sa atin, God is calling us to act. God is calling us, para to do that, God is calling us to ask. Hingin natin sa Kanya. Huwag kayong magsawa. Alam ko, may mga pagkakataon na, alam mo yan, gagawin ng kaaway talaga. O huwag na natin sisihin ng kaaway. Okay? Personal na lang na kahinaan natin bilang mga tao. Ano gagawin natin? Huwag tayo magsawa na tumawag sa Diyos. Sana makarinig pa tayo ng maraming testimony about serving the Lord no matter what happened. Ako, nag-iipon ako ng mga ganong testimony here in the church. Kasi hindi ko naman din naranasan na talagang, alam yan, elementary ako, nakakilala na ako sa Lord. Pero mga testimony, kagaya kay Ate Claribel, di ba, yung ganong klaseng pagsuko ng buhay, iba yun eh. Di ba? Yung mga testimony ng paglilingkod, di ba? Na hindi lang puro yung kay Ate Rose yung naririnig natin na nagbibigay. Sana marami pang klaseng ganong testimony. Na yung tipong mag-attend ka ng prayer meeting, wala ka pa masahe, then you decided to walk. Gusto mo talaga mag-attend eh. Walang pwede pumigil sa'yo, kahit si kamatayan man, maglilingkod ka. Okay? And then, all of a sudden, may kakilala ka, tinawag ka, o ba't ka naglalakad? Tara, makisakay ka na lang. Mga tipong ganong testimony. Kapatid, tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. Hindi niya tayo hayaang subukin na higit sa ating makakaya, sabi ng Bible. Diba? So, patuloy tayo na maglingkod sa Kanya. Number 3 and last, God is not just calling us to act. God is not just calling us to ask. God is calling us to aim. Okay? To aim. Ano ba yung gustong i-aim sa atin ng Panginoon? To give Him the glory na deserve ng Panginoon. Now, when the Israel saw the faithfulness of Asa, they mend their ways. Kumbaga, sabi nila, okay, tama na, paglingkuran na natin ng Diyos. So magkaroon tayo ng pact, magkaroon tayo ng covenant, magkaroon tayo ng promise kay God. So what is the promise? Okay? 12, verse 12. And they entered into a covenant to seek the Lord God. Okay? So kanina, sa verse 1, sabi niya, kung hinanap mo Panginoon, masusumpungan mo siya. Kapag lumapit ka sa Panginoon, lalapit siya sa'yo. So ngayon, dahil naranasan nila yung kabutihan ng Panginoon, ayaw na nila tumigil. So they have decided to make a covenant. Sabi dyan, of their fathers,
with all their hearts and with all their soul. Ano yung benefit nito, mga kapatid? Tingnan po natin. Verse 15, and all Judah rejoiced at the oath. May kagalakan. Yun yung tunay na galak. Sa paglilingkod nila sa Panginoon, nakita nila yung karakter ng Diyos at doon sila nagkakaroon ng kagalakan. Amen? So, they worship God by fixing their altar. Okay? So, ano ibig sabihin ito? Every time that the Bible is telling us something about the altar, isa lang ibig sabihin nun, they're asking for their worship. Remember no kay Elijah and the prophets of Baal? Ano nangyari? Elijah fixed the altar. Broken altar symbolizes they have abandoned their worship to God. And every time you see sa Bible that they're making an altar, fixing an altar, isa ibig sabihin nun, they want to acknowledge God. They want to worship Him. They want to worship Him. Tingnan po natin. In verse 9, verse 10, so they gathered themselves together at Jerusalem in the 3rd month, in the 15th year of reign of Asa. And they offered unto the Lord the same time of the spoil which they had brought, 700 oxen and 7,000 sheep. Ang dami nun. Okay? Ang dami nun. And they entered into a covenant. Yun na nga. So sinabi po dyan, tapos sabi sa verse 13, that whosoever would not seek the Lord, God of Israel, should be put to death, whether small or great, whether man or woman. Masyado silang strict dito, pero isa lang ang pinagugutan nito eh. Nakita nila yung kabutihan ng Panginoon. So natatakot sila na mapalayo, so nagkaroon sila ng kautusan. Dapat lahat hanapin ng Lord. Galing, no? Sana ganun din tayo. Huwag nating hayaan magkaroon ng puwang na hindi tayo lumalapit sa Panginoon. Nakita ng Diyos yung kanilang ginawa. Okay? Tingnan natin sa 15. Sabi sa 15, and all Judah rejoiced at the oath. Meron joy in serving the Lord. For they had sworn with all their hearts and sought Him with all their desire. Okay? So kanina sabi dyan yung heart. And sought Him with their whole desire. Kasi nga at first, di ba, yung desire nila kung saan-saan. Pero dahil nakita nila Panginoon, and He was found of them. Ngayon naging totoo na. So nung kanina, sa verse 3, okay, sa verse 4, hinahanap nila ang Diyos, hindi dahil sa Diyos. Hinahanap nila ang Diyos kasi nahirapan sila. Pero ngayon, hinahanap nila ang Diyos ng totoo kasi nakilala na nila kung sino siya talaga. Hindi na pwede na naglilingkod sila na wala silang pakialam sa Diyos. Now they fully understand who God is and they cannot make sense of their life without God. Anong bunga nun? Kapag naging tunay ka sa Diyos, magiging tunay ang Diyos. So sabi doon sa bandang huli, balik natin sa verse 15. Okay? And the Lord gave them rest roundabout. Yung pinuproblema nila nung una, okay, naging dahilan kung bakit nila hinahanap ang Diyos, ngayon baliktad, inuna nila ang Diyos. So anong bunga? Binigyan sila ng kapayapaan ng Diyos. Sana ganun din tayo. Opo, marami tayong kailangan. Pero sana, or nawa, mas intindihin po natin na higit na dapat unahin natin ng Diyos. Na kayang magbigay ng lahat ng pangangailangan na meron po tayo. Kung hahanapin natin siya ng buong puso, dahil kapag hinanap natin siya ng buong puso, masusumpungan natin siya. God will give us peace. Ano kaguluhan meron kayo ngayon, ngayong umagang ito? Bigay natin sa Panginoon. Anong gagawin natin? Hanapin natin ang Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Habang lahat ng uloy nakayuko at lahat ng mga matay nakapikit.
Tinatawag tayo ng Diyos. God is calling you right now. Saan na sila? God wants you to surrender Ayaw everything yung na lumabas, ha? Walang makakatiis. para hindi mo siya makita. Ito yung pagkakataon na dapat mo siya makausap. We won't be having invitations this morning, but I want you to consider, isipin niyo po ito lagi. Kung wala ang Diyos, walang saysay. Panginoon, patawad mo. Hinihingi po namin, Panginoon Diyos, tulungan mo. Maraming bagay na dapat po namin ayusin sa amin. Help us to have a deeper desire to seek you. Panginoon, ang daming distractions, masyado po namin inuuna instead of fixing our eyes to you. Patawad, Panginoon Diyos, kung minsan nalalaman lang namin or lumalapit lang kami pag may problema lang kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos. Kahit ano po meron ang dumating, mapapanatag po kami dahil una sa lahat, hinahanap po namin kayo. Hindi po kami naghahanap ng solusyon sa problema. Lagi dumadating ang problema, dapat po namin gawin, unahin po namin kayo. Thank you so much, Father God, for your message, O Lord. Tulungan niyo po kami, ipabago po namin sa inyo. Huwag po nawa na ang mensahe ito ay isa na naman na bagay na napakinggan po namin na pumasok sa isang tenga at lalabas sa mga namin. Tulungan niyo po kami, pagsisiyan po namin na ang mga kasalanan. Patuloy po kami lumapit sa inyo. Gaano man kahirap, gaano man karami, sagapan. Tulungan niyo po kami na manatili po kami matatag sa pamamagitan ng lakas ng pinagkakaloob niyo po sa amin. Nahanapin kayo ng buong puso sapagkat pinangako niyo po na masusumpungan po namin kayo kung hanapin po namin kayo. Ingatan niyo po nawa ang aming pamilya, ang aming trabaho, ang aming paglilingkod upang sa ganun, Lord, malubos ang buhay na pinagkatiwala niyo po sa amin. Salamat po, Ama. Binabalik namin sa iyo. Papuring po sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maaari po tayo maupo. Palakpakan po natin ang Panginoon.